Usaping legal tungkol sa iba't ibang maiinit na issue, ang tanong tungkol sa batas sasagutin ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, take it away. Happy Valentine's! Kapag nagmamahalan, karaniwang dalawa lang ang kailangan. Pero paano kung may sabit na? Kabit o number 2? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana. Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, ayon sa batas, sino ba talaga ang maituturing na kabit? Kahit ba textmates o chatmates lang, pwede nang tawaging kabit? Well, I'm not sure kung lahat ay sasang-ayon, pero kung ako ang tatanungin ninyo, pag sinabing kabit, ito ay yung mga taong nakikipagrelasyon, nakikiapid, nakikipagtalik sa isang taong hindi nila legal na asawa. Hindi rin ito gender specific dahil sa akin, ang kabit o tinatawag na kulasisi o ang number 2 o ano man ang itawag sa taksil na ito ay maaaring babae o lalaki. Pero dahil nga ang definition nito para sa akin ay may element na pakikiapid o pakikipagtalik, kung textmates o chatmates lamang kayo, hindi ito pasok sa definition natin ng kabit. But of course, para sa iba, hindi daw pakikiapid o pagtatalik ang test ng infidelity. Kapag ma-fall in love daw at magmahal sa taong hindi mo asawa, ay patagtataksil na. Pero wala akong alam na batas na pinarurusahan ang falling in love with someone else. Yung sexual infidelity lamang ang pinarurusahan ng ating batas. Hashtag Ask Attorney Gabby, paano naman kung napagbintangan lang akong kabit? Nakasama lang sa picture tapos ipinakalat, nakabit daw ako? Ano pong habol ko? Well, kung hindi naman totoo at ito ay pinagkalat lamang na ibang tao, ito ay maaaring isang form ng paninirang puri na maaaring maging kasong kriminal. Kung spoken, as in sa harap ng ibang tao, sasabihin mo ay, naku, si Sansu, kabit ni Gan-i. Lalo na kung ikaw ay isang kagalang-galang na miyembro ng komunidad, ito ay maaaring kaso ng oral defamation o slander. Kung ito naman ay nakasulat o i-announce sa Facebook o sa anumang form ng social media, ito naman ay maaari isang form ng libel na palagi nating pinag-uusapan dito sa ating segment. Hashtag Attorney Gabby, may nakukulong ba talaga na kabit? Anong parusa ba sa mga kabit na yan? Well, depende kung ikaw ay babae o lalaki, medyo madaya talaga ang mga batas natin tungkol sa pagpaparusa sa mga asawang nangangaliwa. So unfair. Pero ganito yan sa ilalim ng ating revised penal code, kung ang babaeng asawa ay mangangaliwa, ang tawag sa krimen nito ay adultery at ito ay pakikipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Maaaring makasuhan ang kanyang kalaguyo na lalaki kung alam ng lalaki na may asawa pala itong babae na to. Para sa adultery, ang babaeng nangaliwa at ang kanyang kabit na lalaki ay maaaring makulong ng hanggang 6 na taon. Ngunit kung ang lalaki nakapagtalik sa isang babae na hindi niya asawa ay hindi naman actually guilty ng krimen at all, at least not automatically. Ang counterpart krimen para sa mga married men ay tinatawag na concubinage at ibang standards para dito, hindi simpleng pakikipagtalik lamang sa babaeng hindi niya asawa. Kailangan ay nakikisama or living together as husband and wife to the general public or kung hindi naman, dapat ay nakikipagtalik sa conjugal dwelling nila ni Mrs. or nakikipagtalik under scandalous circumstances. So, kung very discreet ang lalaki at patago na binabahay ang kanyang kabit o ang kanyang mistress at binibisita lamang from time to time, wala siyang krimen na nagagawa sa ilalim ng batas natin. Pero assuming na meron ngang concubinage, ang lalaki na guilty of concubinage ay paparusahan ng kulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan. Less than a woman guilty of adultery. Pero ang kabit ng lalaki ay hindi makukulong. Ang parusa lamang sa kanya ay destiyero na kung saan pagbabawalan lamang ang kabit na to na pumunta sa mga lugar na nakasaad sa court order na hindi hihigit sa 250 kilometers at hindi kukulang sa 25 kilometers. Pwedeng Cavite, pwedeng Baguio. So hindi naman ito kulong. Actually, para sa protection lamang ito ng kabit at baka daw awayin ng mga relatives ng asawa ni lalaki. So, sa mga nagmamahal dyan, wala dapat number 1, kundi only 1. So, basta't usaping batas, bigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip.
Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.